Sa pinakadulong bahagi ng kabundukan ng Mindoro, may isang bayan na hindi matatagpuan sa kahit anong mapa. Walang nakakaalam kung kailan ito naitatag o kung sino ang unang tumira roon. Ang sabi ng matatanda, hindi ito nakikita ng karaniwang tao. Lumilitaw lamang ito sa mga naliligaw, sa mga may tinatakasan, at sa mga walang uuyan. Kapag binanggit mo raw ang pangalan nito ng malakas, maririnig ka nito. At kapag narinig ka nito, hahanapin ka nito. Lumaki si Burong na sanay sa paglalakbay. Wala siyang permanenteng tahanan. Ang daan ang kanyang kama at ang langit ang kanyang bubong. May dala lamang siyang lumang backpack, isang gulok at kwintas na may anting-anting na bigay ng kanyang ina bago ito mawala maraming taon na ang nakalipas. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng aswang at multo. Para sa kanya, ang tunay na kinatatakutan ay gutom at pag-iisa. Isang hapon, nakarating siya sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok. Tahimik ang lugar, tila may kinikimkim na takot ang mga tao. Nang tanungin niya kung may daan patungo sa kabilang bundok, nagkatinginan ang mga matatanda. Huwag kang aakyat kapag dapit hapon, babala ng isang matandang lalaki. May bayan na lilitaw kapag sumapit ang gabi, at kapag pumasok ka roon, hindi ka na babalik. Ngumiti lamang si Burong. Marami na siyang narinig na kwento, mga tikbalang sa daan, kapre sa puno, at mga aswang na lumilipad sa gabi. Ngunit wala pa siyang nakitang patunay. Kaya nang magsimulang magkulay dugo ang langit sa dapit hapon, ipinagpatuloy niya ang pag-akyat sa bundok. Habang papalalim ang gabi, napansin niyang tila nag-iiba ang paligid. Ang mga kuliglig ay tumahimik. Ang hangin ay biglang naging malamig at mabigat. Ang mga puno ay tila gumagalaw kahit walang hangin. Sa bawat hakbang niya, may tunog na sumusunod, parang may isa pang pares ng paa sa likod niya. Tinangka niyang balikan ang dinaanan, ngunit paulit-ulit lamang siyang bumabalik sa parehong malaking puno na may nakaukit na kakaibang simbolo. 3 beses niya itong dinaanan at sa bawat pagdaan niya, tila masariwa ang pagkakaukit, parang bagong hiwa sa balat ng kahoy. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakad, may nakita siyang ilaw sa di kalayuan. Hindi ito apoy ng sulok kundi mga ilaw na tila mula sa mga bintana ng bahay. Sa gitna ng kagubatan, may isang buong baryo na nakatayo, kumpleto sa mga bahay, balon at isang lumang simbahan sa gitna. Tahimik ang lugar, ngunit may mga taong gumagalaw. May babaeng nagwawalis, may lalaking nag-aayos ng bubong, at may mga batang nakatayo lamang sa gilid ng daan. Ngunit walang nagsasalita. Nang mapansin nila si Burong, sabay-sabay silang huminto at tumingin sa kanya. Isang matandang babae ang lumapit. Mahaba ang kanyang buhok at ang balat ay tila masyadong maputla. Maligayang pagdating, manlalakbay. Sabi niya, matagal ka na naming hinihintay. Napansin ni Burong na ang kanyang mga mata ay walang puti, puro maitim lamang. Inaasahan niyo ako? Tanong ni Burong. Lahat ng dumarating dito ay inaasahan, sagot ng babae. Dahil walang dumarating dito nang hindi tinatawag. Inanyayahan siya sa isang hapunan sa gitna ng baryo. May mahabang mesa na puno ng pagkain, inihaw na karne, mainit na sabaw at sariwang kanin. Gutom si Burong kaya tumupo siya. Ngunit nang tikman niya ang karne, may kakaibang lasa ito, parang bakal at alat ng dugo. May naramdaman siyang matigas sa kanyang bibig. Nang iluwa niya, nakita niya ang isang maliit na buto, tila buto ng daliri ng tao. Napatigil siya, ngunit ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nakangiti lamang, hindi kumukurap. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap. Sa dilim, narinig niya ang pagbitak ng mga buto at pag-unat ng laman. May mga ungol na hindi pang tao.
Unti-unting luminaw ang kanyang paningin sa dilim. Ang mga tao sa paligid niya ay nag-iba ng anyo. Humaba ang kanilang mga kuko, lumaki ang kanilang mga bibig, at ang kanilang mga mata ay kumikislap na parang sa hayop. May ilan na tila nahati ang katawan sa dalawa, at ang itaas na bahagi ay gumapang palapit sa kanya. Tumakbo si Burong ng buong lakas. Ang mga paa niya ay tila lumulubog sa lupa. Ang mga anino ay gumagalaw ng hiwalay sa mga katawan ng may-ari nito. Naririnig niya ang pagaspas ng pakpak sa itaas, parang may lumilipad na nilalang na umiikot sa kanya. Nakarating siya sa simbahan at agad na pumasok. Isinara niya ang pinto at itinulak ang mga bangko laban dito. Ngunit ang loob ay mas malamig pa kaysa sa labas. Ang mga kandila sa altar ay kusa na lamang nagsindi. Sa harap niya ay may rebulto, ngunit ito'y nakatalikod. Dahan-dahan itong humarap, at ang mukha nito ay wala, balat lamang na makinis at walang kahit anong anyo. Sa likod ng rebulto, may naririnig siyang mahinang pag-iyak ng bata. Sinundan niya ang tunog at natagpuan ang isang maliit na pinto sa likod ng altar. Binuksan niya ito at bumungad ang isang makitid na daan pababa sa ilalim ng simbahan. Sa ilalim ay may kuweba na puno ng buto, mga bungo ng tao, kalansay ng bata, at mga damit na tila pag-aari ng mga naunang naligaw. Sa gitna ay may malaking hukay na puno ng dugo. At doon, nakita niya ang sarili niyang katawan, nakahandusay, duguan at walang buhay. Naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Hindi ka naligaw, bulong na matandang babae sa kanyang likuran. Pinili ka. Naramdaman ni Burong ang matinding sakit sa kanyang likod. May tumutusok, may humahaba. Nang tingnan niya ang kanyang mga kamay, nakita niyang tumatalas ang kanyang mga kuko at nagdidilim ang kanyang balat. Ang anting-anting sa kanyang leeg ay biglang nabasag. Isa-isa niyang narinig ang mga bulong ng mga nilalang sa paligid. Sumama ka sa amin. Wala ka namang babalikan. Dito, hindi ka na mag-iisa. Unti-unting nawala ang kanyang takot at napalitan ng kakaibang gutom. Kinabukasan, sa paanan ng bundok, may isang bagong manlalakbay na nagtanong ng direksyon. Binalaan siya ng mga matatanda. Ngunit tulad ni Burong, ngumiti lamang siya at nagpatuloy. Pagsapit ng gabi, muling lumitaw ang baryo sa gitna ng kagubatan. Ang mga ilaw ay kumislap at ang mga tao ay nagsimulang gumalaw. Sa may balon, may isang lalaking nakatayo. Mahaba ang kanyang buhok, matalim ang mga mata at napakalapad ng ngiti. Maligayang pagdating, manlalakbay, sabi niya. Matagal ka na naming hinihintay. At sa kanyang leeg, nakasabit pa rin ang basag na anting-anting